Magandang araw po. Nandito po ako para po magatid ng mensahe galing sa Panginoon. Ay, hindi po kayo nakapagsalita? Sige, maraming salamat po. Ingat po. Ay po. Hindi ko alam kung ito ba ay totoo o ito ay scripted para lang makagawa ng isang content. Pero kung ito man ay scripted, hindi nakakatuwa ang mga ganitong klaseng content para lang magkaroon ng views, para lang kumita ng pera. Ay gagawa kayo ng mga ganitong klaseng content na hindi nyo naman alam kung anong pinaggagawa nyo. Yan ang mga pinaggagawa ng tao ngayon sa kabila ng kabutihan ng Diyos na ikaw ay pinaranas pa ng Diyos ng buhay, pinapakain ka pa ng Diyos, ikaw ay nakakahinga pa dahil yan sa biyaya ng Diyos na siyang lumikha sa iyo at binigyan ka ng buhay, ay ganyan na lang ang ipapalit sa Panginoon. Kung bastusin ng Diyos ay napakadali na lang sa mga tao ngayon. At kung makikita mo pa sa comment section, marami ang natutuwa pa sa mga ganitong klaseng content pero meron din naman ay nagiging concerned. At meron pa mga nagsasabi na minus points ka sa langit. Kaibigan, hindi lang minus points ang mararanasan mo sa langit dahil hindi ka pa makakatungtong sa langit, ay dediretso ka na ng impyerno kung binabaliwala mo ang magandang balita at hindi mo tatanggapin ng Panginoong Jesucristo para ikaw ay maligtas. Nakakalungkot lang sa mga ganitong klaseng video at content. For the views, for the money, ay kaya na nilang bastusin ng Panginoon. Kaya na nilang bastusin ng Diyos na may likha ng lahat. Para lang magpasikat, ay napakadali na para sa kanila ang gawin ng mga ganitong klaseng bagay. Ito ang tatandaan mo, hindi nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo para lang gawing katatawanan ang mga ganyang klaseng bagay na mga nagbabahagi ng salita ng Diyos kung ito man ay totoo. Dahil ang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo para ako at ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil pag hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas at pag dumating na ang iyong takdang araw, sigurado sa impyerno ang punta mo at yung pagiging pipi mo dyan sa video mo ay hindi na yan mangyayari dahil puro sigaw, puro iyak ang mararanasan mo sa impyerno. At ito ang dapat mong pakatandaan, kaibigan. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. At ito ang katotohanan, sino man ang hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay kaawa-awa ang kalalagyan. Dahil kahit nabubuhay ka pa dito, pero kung nire-reject mo ang Panginoong Jesucristo, kawawa ka. Buhay ka nga physically, pero patay ka naman spiritually. Madami ngayon sa impyerno ang humihingi ng ikalawang pagkakataon para lang kilalanin at tanggapin ang Panginoong Jesucristo, pero wala na. Tapos na ang kanilang pagkakataon. Samantalang ang mga tao dito sa lupa ay patuloy sa paglapastangan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa mensahe at sa magandang balita ng ating Panginoon. Patuloy pa rin ang mga tao na nire-reject ang salvation ng Panginoon. Dahil ito ang malungkot na katotohanan. Ang mga tao ay to see is to believe. Pag hindi nila nakikita, hindi nila paniniwalaan. Pero ito ang katotohanan. Ang impyerno ay totoo at mararanasan yan ng mga taong wala sa Panginoong Jesucristo. Ang mahirap niyan, tsaka ka lang maniniwala sa impyerno ay pag nandoon ka na mismo. At pag nandoon ka na, ay tiyak, wala ka ng pagkakataon makaalis pa doon. Dahil ang pag-asa at pagkakataon ng tao ay habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Dahil pag ang tao ay patay na physically, wala nang pong pag-asa yan kung yan ay pupunta sa impyerno. At kung hindi man ito scripted, doon naman sa nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi rin naman maganda kung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon at ginanyan ka o sinaraduhan ka ng pinto o binastos ka. Ganyan na magiging reply mo o sagot mo sa kanila na may halong hindi maganda na salita na lalabas sa iyong bibig. Dahil ito ang tatandaan natin, ayawan man tayo ng mundo, persecute man tayo ng sanlibutan, ang alalahanin natin, una muna yung ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay kinutya, kung ano-ano ginawa sa Kanya, pinahirapan, pero siya ay nagtiis para lang tayo ay maligtas. Nawa ganun din sa atin, kahit na makaranas tayo ng napakaraming persecution, tayo ay manatili sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, kahit nasampaling ka rito, ay iharap mo pa rin ang iyong kabila. Dahil paano ka paniniwalaan ng binabahaginan mo ng salita ng Diyos kung nakikitaan ka pa rin ng makamundong salita at gawain? Kung pinagsaraduhan ka man ng pinto o binastos ka man, alis ka na lang, humanap ka na lang ng iba, meron pa dyan nakikilala sa Panginoon. Kaysa naman magkasala ka pa sa mga ganyang klaseng salita. At lalo pang hindi maniwala sa'yo ang binabahaginan mo na salita ng Diyos. Pero kung ito man ay taktika nyo lang dalawa para lang kumita sa views at sumikat, ito ang payo ko sa inyo. Kung kayo ay may pagkakataon pa ngayon,
Sikapin nyo na kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Manampalataya kayo sa Kanya. Kayo ay magrepent sa lahat ng ginagawa nyo. Dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang mga takdang araw nyo. At pag dumating yan na wala kayong Panginoong Jesucristo, kaawa-awa ang inyong mga kaluluwa na mapaparusahan araw at gabi sa impyerno. Ngayon ay mukhang nag-i-enjoy pa kayo sa mga ginagawa nyo dahil wala pa kayo sa reality. Pero pag nandun kayo sa impyerno dahil ni-reject nyo ang Panginoong Jesucristo, sigurado hindi kayo matutuwa kahit isang segundo. Kaya't kung may pagkakataon kayo ngayon, magsipagsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at sampalatayanan nyo na ang Panginoong Jesucristo para maranasan nyo pa ang kaligtasan dahil hindi nyo alam, baka bukas ay huli na. Kung may katanungan pa kayo patungkol sa kaligtasan, PM lang kayo dyan sa page. Marami pong salamat and God bless you all.